to relax, but to be even more vigilant in this our moment of triumph. The motherland cannot thank them enough. Yet we all realize that more is required of each and every one of us to redeem our promises and proceed to create a truly just society for our people. This is just the beginning. The same spirit which animated our campaign and has led to our triumph will once more prevail by the power of the people and by the grace of God. Si Maria Corazon Cory Sumulong Cuangco Aquino, January 25, 1933 to August 1, 2009, ay ang ika-11 Pangulo ng Pilipinas na naglilingkod mula 1996 noong unang babaeng Aquino sa kasaysayan, kilalang figura ng 1986 People Power Revolution, na nagtapos sa 2 dekada ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos at humantong sa pagtatag ng kasalukuyang demokratikong Fifth Philippine Republic. Siya ay itinuturing ng mga media outlet bilang ina ng demokrasya. Si Corazon Aquino ay ikinasal kay Senador Benigno Aquino Jr., isang kilalang kritiko ni Pangulong Marcos. Ang mag-asawa ay may 5 anak kabilang ang 15th President na si Benigno Aquino III at entertainer na si Chris Aquino. Matapos ang pagpatay sa kanyang asawa noong Agosto 21, 1983, lumabas siya bilang pinuno ng oposisyong laban sa Pangulo. Noong huling bahagi ng 1985, nanawagan si Marcos ng mabilisang halalan at tumakbo si Aquino sa pagkapangulo kasama sa dating Senador Salvador Laurel bilang kanyang running mate para sa Vice Presidente. Pagkatapos ng Pebrero 7, 1986, ang halalan sa pagkapangulo ipinroklama ng batasang pambansahan si Marcos at ang kanyang running mate na si Arturo Tolentino bilang mga nanalo, na nag-udyok ng mga aligasyon ng pandaraya sa elektoral at panawagan ni Aquino para sa malawakang pagkilos ng pagsuway sa sibil. Kasunod nito, ang People Power Revolution, isang di marahas na kilusang demonstrasyon ng masa, ay naganap mula Pebrero 22 hanggang 25. Sa suporta mula sa Simbahang Katoliko ng Pilipinas at pagtalikod mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas, pinatalsik ng People Power Revolution si Marcos at si Aquino na walang karanasan sa politika ay nanumpa sa pagkapangulo noong Pebrero 25 o 25, 1986. Bilang Pangulo, pinangunahan ni Aquino ang pagbuo ng 1987 Konstitusyon na naglimita sa kapangyarihan ng pagkapangulo at muling itinatag ang Bicameral Congress na nagtanggal sa dating diktatorial na instruktura ng pamahalaan. Ang kanyang mga patakarang pang-ekonomiya ay nakatuon sa pagbuo ng magandang kalagayan pang-ekonomiya sa gitna ng international na komunidad, gayon din ang pagtanggal ng mga monopolyo ng kroni-kapitalistang panahon ni Marcos, na nagbibigay din sa malayang pamilihan at responsableng ekonomiya. Itinuloy ng kanyang administrasyon ang usapang pangkapayapaan upang malutos ang tunggalian ng muro. At ang resulta ng mga pag-uusap nito ay ang paglikha ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binatikos si Aquino dahil sa Mindiola Massacre na nagresulta sa pamamaril ng hindi bababa sa 12 mapayapang nagprotesta ng mga prensang pansiguridad ng Estado ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay humarap sa iba't ibang natural na kalamidad.
sa huling bahagi ng administrasyon ni Aquino tulad ng 1990 Luzon earthquake, 1991 Mount Pinatubo eruption at Tropical Storm Telma. Ilang pagtatangka ng kudeta ang ginawa laban sa kanyang pamahalaan. Umalis siya sa opisina noong 1992 at nanatiling aktibo sa mga gawaing pampolitika. Si Aquino ay nag-diagnose na may colorectal cancer noong 2008 at namatay noong sumunod na taon. Ang kanyang libing ay paksa ng pagdaigdig sa digang saklaw ng media at ang mga monumento at pampublikong palatandaan sa bansa ay pinangalanan bilang parangal sa kanya.